Luzon, Visayas, Mindanao! Welcome to our nightly program. I am Shane Flair Baad and this is my co-host Jennifer Makasilhig. Yes, from Negros Occidental Conference, we would like to greet you a wonderful evening. May you all will be blessed with our nightly theme, Hope for Troubled Times. Our nightly topics will be based on our missionary book of the year written by Elder Mark Finley. Before we start, let's have a word of prayer. Ako kamo hangion at niduko aton ulo sa pagampo samtang kita magasugod sa atoang presentation. Magampo ta. Amahan ug Dios namo nga balaan. Ginoong Dios karong gabii usa na pod ka higayon gihatag mo diha kanamo sa unang gabii sa presentation nga amon makuha kani sa libro nga gisulat ni Mark Finley. Naginaot kami o Dios nga imo balaan nga espiritu gihatag kanamo aron ang masabtan ang mga mensahe. Dagang salamat o Dios nga ikanutubag sa pagampo amo kani gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Pandemic, pestilences, and prophecy. How are we this time? May our minds be right with God as we listen to the message from Negros Oriental Siquijor Mission Executive Secretary, Pastor Idelfonso Baquilabat. May gabi sa aton mga kaigsuunan, once again sa ilalom sa Central Philippine Union Conference. Ako gipasalamatan ang atoang Hope Channel Visayas sa paghatag kanamo nga mga executive secretaries sa panahon sa paghatag og mensahe sa atuang mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga naminaw sa ilahang mga internet, sa ilang mga gadget. Naginaot ko mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga naata nabutang sa kamot sa ato Ginoo og karong gabi sa atong pagtuon na namutay kat-unon nga mga bililhon nga mga butang nga maghatag kanato og paglaom samtang kita paabot si kaduwa nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Actually, we are using the book nga ato makaigsuonan gipanghatag sa aton Hope Impact nga gisulat ni Mark Finley. Kag ako ang pinakauna nga maghatag kaninyo og mensahe kaniyang gikan niya ng libro. Kung ako ang topiko makaigsuonan, makigalaan gihatag diha kanako giuluhan pandemics, pestilences, and prophecy. Hope for Troubled Times nga gisulat ni Mark Finley, but of course gi-arrange sa inyong alagad Pastor Ildefonso Baquilabat. So ato tun-an makaigsuonan ang pandemics, pestilences, and prophecy karong gabi gikan sa libro ni Mark Finley, Hope for Troubled Times. So I would like to recognize mga kaigsuonan kay mas nindot kaayo nga aton recognize ang usa ka author sang usa ka libro kung asa man nato gikuha ang mga punto nga atong gihatag. So ang tanan halos nga mga points, important points nga aton pagatun-an karong gabi kani makaigsuonan ako gikuha sa libro nga gisulat ni Pastor Mark Finley, Hope for Troubled Times. Ang mga reflections, ang mga lesson learned kani mga kaigsuonan magagikan sa inyong alagad nga ato nakita nga mga mensahe nga dapat nato kat-unon gikan sa libro nga gisulat ni Mark Finley, Hope for Troubled Times. First, ganahan ko nga maghatag kaninyo sa mga definition of terms. Naay tulo ka mga words nga dapat nato i-define. Wala ko'y dako nga panahon mga hinigugma nga makigsuunan sa pag-explain sa matag usa apan aron nga natay pangunahuna or pagsabot kay mao makani ang atong pagatun-an karong gabi gusto nako dalon diha kaninyo kaning mga three important words sa tuang pagtuong karong gabi. Number 1 is the word pandemics. According to Thesaurus, pandemic means epidemics, plagues, sicknesses, disease, and illnesses. So this is the meaning of the word pandemics. In other words, sa atong title makaigsuonan is pestilences. Ang pestilences, mga kaigsuonan, mga kaigalaan, ay ang meaning ani is deadly disease, virulent disease, or mga disease makaigsuonan nga gikan sa mga virus,
is a sudden or fatal epidemic that generally impacts an entire community. So this is some of the meaning of the word pestilences na daghan makaigsunan pero aron lang gyud ato masabtan sa mubo nga panahon mao kani ang meaning sang pestilences. And the last word sa tuang pagtuon mga kaigsunan makigalaan is prophecy. And the meaning of prophecy is to predict, forewarning, answer, truth, and foreshadowing. Meaning to say, prophecy, pagpasabot ka nato sa mga palabuton, wala pa nahitabo karon apang gisulti na daan. So pandemics, pestilences, and prophecy, mao kani ang meaning mga kaigsuonan, kag mao kani ang atong pagatun-an karong gabi. So gikan sa libro ni Mark Finley makaigsuonan, Hope for Troubled Times, i-explain diha nga ang coronavirus has changed life. Meaning to say, nga kaning COVID-19, kaning pandemics mga kaigsuonan nga ato ginasugata karon, ato ginatubang karon, kani nagkausab sa mga kinabuhi sa mga tao. Unsa may mga kausaban sa atong panahon karon mga kaigsuonan niini coronavirus. Municipalities, provinces, national and international borders were closed. Number 2, schools suspended classes. Wala na face-to-face sa pag-eskwela sa tuwang mga kabataan. Number 3, businesses mandated workers to work from home. Ang mga negosyo makaigsuonan gitagaan na lang yun trabaho ang ilahang mga workers, dili na sa ilang opisina kung dili sa ilang balay. Ang mga restaurant closed. Movie theaters closed, amusement park closed, no big gatherings, social distancing became a common theme. Kanunay ato madunggan, mga hinigugma nga makaigsuonan, and people are wearing face masks and face shields everywhere. Mao kana ang nakita nato nga mga kausaban sang kinabuhi sa mga tao sa panahon sang coronavirus or COVID-19. Ato kani makaigsuonan i-summarize nga mga hitabo sa atong kinabuhi karon. Ginatawag kani makaigsuonan sa nubo nga words new normal. So niining ako gihatag kaninyo makaigsuonan gikan sa libro nga mga resulta sa pag-abot sa coronavirus. Ganahan ko maghatag sa mga pangunahuna diya kaninyo karon nga nagpaminaw. Kani makaigsuonan ang coronavirus, mao kaning first time nako nga nagsulod ko sa ginatawag mga Zoom meetings. So kaning Zoom meetings makaigsuonan sa ako na eksperyensyahan. One time, gi-invite ko nga maghatag og wali sa tibok nga semana sa ilahang week of prayer, pero dili ko makaadto nila. So ang gihimo makaigsuonan, diya ra ko magwali sa Zoom. Kaning Zoom makaigsuonan nga pagwali, biskan ang usa nga speaker nagchinilas ra apang formal diri sa taas, dili na jud makita sa mga tao, kay sa Zoom makaigsuonan katunga naman sa lawas ang makita. So sometimes makaigsuonan masakpan ta nga saba ta kaayo kay dili ta ka mao mag-mute or pag-unmute sa atong computer. This is a new normal situations. It is because of the COVID-19. Nagwali ko makaigsuonan, pero jud ang akong pagwali pagkahuman makaigsuonan, wala ko kabalo kung what is going on, basta gisingot ko sa akong pag-istorya, sige ko gwali, pero wa giko balo makaigsuonan kidi man ako makita ang ako ang mga listeners kung sila kaha makaigsuonan natulog na, o sila kaha makaigsuonan nagkatawa, o sila kaha makaigsuonan naghilak. Wala giko kay balo ko unsay matabo. This is a new normal sa panahon sa atong pangwali sa mga Zoom kay di nato sila makita. Usa ka panahon sa ka big meetings, mga hinigugma nga makaigsuonan kang makigalaan. Ang usa ka mga listeners, usa sa mga listeners, iya giilog ang time sa usa ka resource person. Nganuman iya man natuplok ang sharing of documents. So pag tuplok iya makaigsuonan, di na pod kasulod ang resource person nga unta mag-start na siyang presentation kay dili mo pod ka mao ang usa ka participants kung unsahon. That is the new normal. Sometimes makaigsuonan nanata sa ginatawag nga sa atong appeal sa panahon sa atong nawali. Sa kalitra makaigsuonan maputol ang internet connection, murag wa na kay mahimo kay di rataman ang imong presentation.
Sa sulod na pod sa aton mga simbahan, ang pinakakultura jud sa mga Pilipino nga sa pagpanahon sa imong paglamano, human nimo glamano sa imong igsoon makaigsuonan, kang magbutang maghugas ka alcohol sa imong kamot kana makaembaras sa usa ka tawo. Apang sa ginatawag new normal sa panahon sa COVID-19, pag human natong lamano, magsiray ta pagkahuman sa alcohol aron ta makahugas sa atong mga kamot og daghan pa nga mga sitwasyon sa ginatawag nga new normal setting. Mga ta makaigsuonan, I got this from the book of Mark Finley. Ang mga tough questions nga dapat nato pagatun-an karon gabi. Ang mga questions makaigsuonan, where is God in all this? Asang Ginoo sa COVID-19? Is COVID-19 a judgment of God? Ikaduha nga pangutana mga higsuon. What does the Bible say about the pestilences and pandemics? O sa gisulti sa Biblia kani mga pestilences or pandemics. Number 4 question mga kaigsuonan, is this the sign of the end of the world? Mao kaning mga tough questions coming from the book of Mark Finley aton i-try makaigsuonan, makigalaan nga aton tubagon sa panahon sa atuang pagtuon. Is God the author of the coronavirus? Daghan nga mga tao nga nangamatay sa coronavirus o daghan pod nga mga tao nga naay mga coronavirus sa ilang physical or sila na contaminate sa coronavirus nga uban kanila mga kaigsuonan makigalaan ila gi-blame ang Ginoo. Pero ang pangutana, kinsa may ang Ginoo kaha maong gigikanan sa coronavirus? In Genesis chapter 1 verse 31, in the first chapter of the Bible, at the end of creation week, God looked out over the world and declared that it was very good. So Genesis chapter 1 verse 31 it says nga pagkahuman sang Dios makaigsuonan paghimo sang planeta Earth, ingon niya it was very good. Meaning there were no viruses that time, germs and bacteria. There was no suffering or death. Meaning to say that God is not the author of sickness. He is not the originator of suffering or disease. So is God the author of coronavirus? The answer for that question is God created the planet Earth, and according to Him, after the creation, it was very good. Wala sa pangunahuna sa Dios ang mga virus, mga germs o bacteria makaigsuonan. Pero ang sunod nga pangutana, kung dili ang Dios mao ang naghatag ani, kinsa kaha ang naghatag o nagpadala makaigsuonan sa mga kasakit o mga viruses? Ang tubag makaigsuonan is Lucifer is the author of all sufferings. Aton makaigsuonan gid karon pag-ayo. Wala sa plano sang Dios ang mga viruses. Ang tubag sa pangutana kung asa gikan ang mga viruses, ang mga germs o bacteria makaigsuonan, ang tubag ana mga igsoon, si Lucifer mao naghatag niining mga butanga. Asa magikan nga mga tao sa kalibutan na ikasakit o asa nagikan nga mga tao sa kalibutan mga hinigugma nga makaigsuonan na nay virus, germs o bacteria kana makaigsuonan nagsulod sa planeta Earth, nagsulod sa planet Earth sa panahon nga ang sala nagsulod sa kalibutan kay si Adan og si Eva nga gibutang sa Dios sa tanaman sa Eden, gitintal sa yawa pinagi sa bitin og si Adan og si Eva makaigsuonan nahulog sa pagpakasala. That's the very point nga ang kalibutan na nay mga kasakit, ang kalibutan na nay mga virus, ang kalibutan na nay germs, ang kalibutan makaigsuonan nay bakterya og labaw sa tanan ang tao sa kalibutan mga matay. Gusto ko magdala kaninyo sang pipila ka mga hinungdan or pag-explain makaigsuonan, makigalaan nga ang yawa mao ang naghatag sa mga kasakit sa kalibutan. So sa Genesis chapter 3 verse 6, mao kaning panahon nga ang yawa nagtintal una sa kay Eva dito sa tanaman sa Eden. So good ganahan ko magdala ani sa aton presentation karon gabi kay ganahan ko masabtan sa matag usa kanato ka mga listeners nga ang Dios wala jay plano nimo og nako makaigsuonan nga magantos ka o magantos ko. Ang kalibutan na naay mga kasakit kay ang aton unang ginikanan si Adan ug si Eva nahulog sa pagpakasala, natintal si yawa ug ang yawa mao nagdala sa mga butang dinhi sa kalibutan nga ang tao nagantos. Genesis chapter 3 verse 6 nagsulti dinhi sa Binisaya mga hinigugma nga makaigsuonan.
og sa nakita sa babae nga ang kahoy maayo nga kanon og nga kini makalipay sa mga mata og ang mga kahoy og nga ang kahoy takos tingwaon aron mahimong makinadmanon sa tao. Mikuha siya sa bunga niini og mikaon og hatagan usab niya ang iyang bana kauban niya og mikaon siya. Gigamit nako ini nga teksto makaigsuonan para pasabot nako ninyo karong gabi nga ang kasakit sa kalibutan didto nagikan sa panahon nga si Eva makaigsuonan og si Adan gitintal siyawa. Ang Dios nag-ingon kanila nga dili pwede kaunon ang usa ka bunga sang kahoy makita sa tiliwala sa Garden sa Eden. Apan ang bitin makaigsuonan nagtintal kanila og sila nahulog sa pagpakasala. Genesis chapter 3 verse 3 mao kaning sugo sang Dios sa kay Adan o kay Eva. Apan sa bunga sa kahoy nga ana sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios dili kamo magkaon ni ana, bisan maghikap ni ana aron kamo dili mamatay. Mao kanang gisulti sang Dios sa kay Adan o kang Eva. I am now explaining to you, my dear brothers and sisters, kung kinsa ang gigikanan sa mga pag-antos sa tao sa kalibutan kag sumala makaigsuonan sa records balaan nga kasulatan diha sa Genesis chapter 3 ang yawa nagtintal kay Adan og kay Eva og sila nga duha natintal. Ang sugo sang Dios nga pwede makaon tanan nga mga bungas kahoy sa tanaman sa Eden apang sa usa ka kahoy sa taliwala sa tanaman sa Eden dili nila kaonon apang katong usa ka kahoy nga gidumili sa Dios makaigsuonan nga ingon sa Dios kung makakaon kamo mga matay kamo. Sila ni Adan og ni Eva makaigsuonan natintal o nakakaon jud. So ang resulta sa ilang kinabuhi, una sa babae, Genesis chapter 3 verse 16, miingon usab siya sa babae, tungod sa imong gibuhat dugangan ko ang kalisod sa imong pagpanamkon og sa kasakit og ang kasakit sa pagpanganak og bisan pa ni ana mangandoy ka gihapon sa imong bana og siya magagahom kanimo. Mao kana ang resulta sa mga babae nga naay daghan nga mga kasakit sa mga babae bisan pagani makaigsuonan kaniadto balansira ang pananaw sa Dios sa responsibilidad sa babae sa lalaki apas panahon sa pagpakasala makaigsuonan murag hinoon ang laki ng gahom na sa babae. Di nako elaborate pagtaas kay makaigsuonan, ganahan nako nga masabtan nimo og nako kun asa gikan ang mga ginatawag kasakit dinhi sa yuta. Genesis chapter 3 verse 17 and 19 mao kani ang natabo diha makaigsuonan sa kay Adan. Ganiha atong ginbasa ang natabo diha sa kay Eva. Sa kay Adan napod makaigsuonan makita sa Genesis chapter 3 verses 17 and 19. Miingon usab siya sa lalaki, tungod kay naminaw ka sa imong asawa og mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, tungluhon ko ang yuta. Sa tibuok mong kinabuhi maghago ka og maayo aron ka makakaon. Muturok sa yuta ang mga sagbot og mga sampinit og magkaon ka og mga tanom gikan sa kaumahan. Kinahanglan nga maghago ka og maayo aron ka makakaon hangtod nga mobalik ka sa yuta nga mao ang imong gigikanan kay sa yuta ka gikan sa yuta ka usab mobalik. Mao kaning gisulti makaigsuonan sa Genesis chapter 3 verses 17 to 19 asa Dios diha kang Adan nga kinahanglan siya maghago aron siya makakaon kag labaw sa tanan nanay magturok sa yuta nga mga sagbot og mga sampinit. Ang kalibutan makaigsuonan na ginatawag nga dili nato ngano man niya sa kalibutan aning mga butanga apang kaning kalibutan nato kaniadto makaigsuonan usa ka perfect nga kalibutan apang sa panahon nga si Adan og si Eva nahulog sa pagpakasala dili na perpekto ang kalibutan makaigsuonan ang mga tao na anay kasakit labaw sa tanan gisulti diha sa Biblia sa Genesis chapter 3 verses 17 and 19 nga si Adan makaigsuonan gikan sa abog sa yuta magbalik na sa abog sa yuta. In other words, sa panahon nga sila nahulog sa pagpakasala ang tao makaigsuonan kinahanglan ni sila mamatay. Apang kani ako gidala kaninyo karong gabi para imo ug ako masabtan mga hinigugmang makaigsuonan nga ang iyawa mao ang nagdala sang mga kasakit sa kalibutan. Ang iyawa mao ang nagdala makaigsuonan wala sa plano sa Dios sa pagtintal kay Adan o kay Eva sa pagkahulog nila sa pagpakasala makaigsuonan bisan pa karon sa atong kapanahonan siya nagdala kaning ginatawag coronavirus or COVID-19. Unsa may resulta sa sala sa panahon nga sila makaigsuonan nahulog sa tentasyon sa yawa.
Sa Roma chapter 1 verses 29 and 31, basahan ako sa English makaigsuonan. Mao kaning natabo sa mga tao nga nahulog sa pagpakasala. Mao po ni ang ila kinaiya makaigsuonan sa panahon nga nahulog sa pagpakasala. Mao kaning kaliwatan ni Adan ug ni Eva makaigsuonan. Mao kaning ato sitwasyon sa ato kapanahonan ron. Roma chapter 1 verses 29 and 31, it says, "They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, and boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy." Mao kani makaigsunan ang kinatibuk-an nga dili ra napiktuhan ang atong kalibutan, makaigsunan. Dili ra nagsulod ang viruses kalibutan sa panahon sa pagpakasala, bisan pang kinaiya sa mga tao makaigsunan. Kita nga kaliwatan ni Adan ug ni Eva, kita pud makaigsunan ang atong makinaiya, nag-abot pud sa tua ang ginatawag pagka makasasala. Yeah, to summarize, Romans chapter 1 verse 29 and 31. Greed, super selfish. Dalo, depravity, immoral, envy, jealousy, or jealous. Meaning to say, ang mga tao na kasina, murder, killing, strife, or troublemaker, deceit, dishonest, cheater, malice, or hatred, gossips, or backbiters, slanderers, character assassin, God-haters, insolent, disrespectful, arrogant, or proud, boastful, or conceited, invent ways of doing evil. They disobey their parents. They have no understanding, no fidelity, or cannot be trusted. No love, no mercy. Mao kani makaigsuonan ang kinaiya sa mga tao. Dili ra ang kalibutan na sudlan og virus, bisan pag kiniya sa mga tao makaigsuonan nahimo pud nga virus. Apang diya sa panahon nga ang kalibutan murag nahimong walay paglaom, kinahulog na ang kalibutan sa pagpakasala. Si Adan ug si Eva makaigsuonan na tental apang nakita sa Dios ang sitwasyon sa kalibutan, ug iya nakita makaigsuonan ang mga pag-antos nga matabo sa mga tao sa kaliwatan ni Adan ug ni Eva, ug ang Dios nato makaigsuonan, the triune God, naghimo sa ginatawag plan of salvation nga taliwala sa ginatawag kasakit makaigsuonan, taliwala nga ang mga tao nahulog sa pagpakasala, taliwala nga daghang nag-virus ang kalibutan. Ang Dios makaigsuonan may plano nga ang kalibutan nato mabalik sa normal nga pareha sa sitwasyon nga ang mga tao si Adan ug si Eva wala pa mahulog sa pagpakasala. Unsay tambal sa Ginoo makaigsuonan, mga kaigalaan, aron mabalik sa normal ang tao makaigsuonan mahimong manubalik diya sa Ginoo. John chapter 3 verse 16, a very common text. Mao kani ang iyang solusyon makaigsuonan sa problema sa kalibutan. Solusyon mga kaigsuonan, mga kaigalaan diha sa kalibutan nahulog sa pagpakasala. Solusyon makaigsuonan sa kalibutan nga nagsulod na ang damo nga mga virus. John chapter 3 verse 16, it says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Ang kalibutan nahulog sa pagpakasala, ang kalibutan makaigsuonan, nagdaghan ang mga kasakit, apan ang Dios mismo nag-anhi dinis kalibutan, napatay ngadto sa cross, kag kung kinsa makaigsuonan ang magtudya kaniya tagaan sa Dios sa kinabuhing dayon, bisan pa ang kinabuhi sa mga tao nga unta ang plano sa Dios kinabuhing dayon dito sa tanaman sa Eden, apan naputol makaigsuonan sa pagpakasala. Apan kun ang Dios, kun ang tao makaigsuonan magtudya sa Dios, magtudya kay Ginoong Hesus, bisan pa naputol ang ginatawag everlasting life sa pagpakasala. Apang sa panahon kita nga magtudya kang Ginoong Hesus nga maong solusyon sa tanan problema sa kalibutan, ingon sa Biblia makaigsuonan John 3:16, ang Dios magbalik sa ginatawag eternal life sa matag usa ka mga tao nga nagtuo diha kaniya. Giyon sa Dios ang pagluwas kanato aron kita magbalik sa normal makaigsuonan. Matthew 26:67 it says, mao kani ang mga senaryos kamatayon ni Ginoong Hesus. Matthew 26:67 it says, "Then they spit in his face and struck him with their fist. Others slapped him." And verse 68,
and said, "Prophesy to us, Messiah, who hit you." To make it very short, ang Dios, si Jesus Christ, nag-anis kalibutan, nataos pasungan, nagdako makaigsunan, og nag-antos sa panahon nga siya gidala ngadto sa krus. Gibunalan makaigsunan, hangtod nga siya namatay ngadto sa krus. Matthew 27:30 and 31 it says, "They spit on him and took the staff and struck him on the head again and again. After they had mocked him, gipakaulawan, they took off the robe and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him." To make it short, makaigsuunan, nag-ani ang Dios kalibutan, nagplano ang triune God kung saan pagluwas sa mga tao, nag-ani si Jesus din sa yuta, nagtaos pasungan makaigsuunan, nagdako mga igsoon og namatay ngadto sa cross. Mao kaning solusyon sa mga problema din sa yuta, mao kaning solusyon sa kamatayon nga nagabot sa tao sa panahon nga sila naglapas, mao po ni solusyon mga hinigugma nga makaigsuunan nga ang Dios maghimo sa bagong langit o bagong yuta, nga sa bagong langit o bagong yuta wala nay coronavirus, wala nay COVID-19. Unsay mo sa tao makaigsuunan aron kita manubalik di sa Ginoo. 1 John 1:9 it says, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Unsahon nato pagbalik diya sa Dios, kay kita naman nahulog sa pagpakasala. Si Adan ug si Eva naglapas sa balaod sa Dios. Si Adan ug si Eva nagpakasala, makaigsunan ang kalibutan nahulog sa pagpakasala. Ang kalibutan nanay mga virus. Ingon sa 1 John 1:9, kung kita maghinulsol sa aton mga kalapasan, ang Dios magpasaylo diha kanato ug nagprepara siya sa iyang pinasaylo makaigsuunan sa bagong langit, bagong yuta, nga didto makaigsuunan, wala nay kasakit o wala nay coronavirus. Now, who is behind sufferings? Kinsa jud ni sa luyo sa mga kasakit? God is the author of abundant life. Dili siya ang gigikanan makaigsuunan sa mga kasakit. Dili siya ang gigikanan makaigsuunan sa mga balatian. Dili siya gigikanan makaigsuunan sa mga pag-antos. Kay ang Dios makaigsuunan, Dios sa ginatawag, naghatag sang kinabuhi nga malipayon. So kung dili ang Dios makaigsuunan, kinsa jud ang naghatag sa mga kasakit? Ako na nasulti gani makaigsuutan, Satan is ultimately behind sufferings. Si Satanas mao ang author sa mga sufferings. Si Satanas mao ang the author of diseases. Satan is the author of sicknesses. Satan is the author of coronaviruses. And Satan is the author of all problems. Ayaw nato ihatag sa Dios, i-blame diya sa Ginoo ang atong makasakit. Kana tanan makaigsunan nagikan diya sa yawa. Ang anuman makaigsunan unsa gyud purpose yawa nga tagaan yang mga tao sa makasakit, nasa modus makaigsunan. Satan is the author of sufferings, but being the father of liars, he uses sickness, suffering and disease to discredit God. Meaning to say, unsa may purpose yawa nga sa naghatag sa makasakit sa mga tao, ang iyang tinutuyo mga hinigugma nga makaigsunan aron nga iya gihimo mapasa ngadto sa Dios, aron ang tao makaigsunan dili magtuo sa Dios, kay ang tao magunahuna nga ang Dios mao gigikanan sa mga kasakit. Manang mudos makaigsunan si yawa. So pangutana makaigsunan karon gabi so asa man ang Dios sa mga kasakit sa mga tao? Asa man ang Dios sa panahon sa COVID-19? We sometimes makaigsunan, maka-question sa Ginoo, where is God in all this? Asa ang Ginoo sa mga kasakit? Daghan nga mga tao nang namatay sa coronavirus, asa man diha dapit ang Ginoo? Makaigsunan, without your knowing, but God is in the midst of this pandemic. Why? Because kung si Satanas makaigsunan nagpadala sa COVID-19, ang Dios makaigsuunan nagamit man sa tibuok nga mga nasod tibuok kalibutan sa pagtinabangay aron ila masulbad. Kung si Satanas makaigsuunan, Satan locked down people in their homes. Si Satanas dili pagawason ang mga tao sila puluyan, kag ang mga tao dili na makatrabaho. Apang ang Dios makaigsuunan, God uses the government to give them food. Satan made people suffer in the hospital. Ang yawa makaigsuunan nagdala sa coronavirus aron ang mga tao mag-antos dito sa hospital. But ang Dios makaigsuunan nagamit pod sa mga doctors, medical practitioners para sila mag-ayo. Si Satanas mga kaigsuunan nagamit sa mga tao
aron sila magsakit ilang ulo kung paano nila bayaran ang ilang hospitalization kay dako ilang bayaran ngadto sa ospital apan ang Dios makaigsuonan nagamit sa gobyerno para mabayaran ngadto makaigsuonan ang ilang bill ngadto sa ospital apan karon napay sakit sa ulo kay ang uban nay nagunahuna nga nay corruption diha. Si Satanas makaigsuonan si Satanas malipayon kaayo kaysa usara pilara ka bulan ang coronavirus nag-spread out sa tibok kalibutan apang makaigsuonan ang Dios nagamit pod sa scientist aron makapurma sila mga vaccines aron mapakigbatuan masukulan makaigsuonan ang ginatawag nga virus. Where is God in all this? Makaigsuonan ko nang giyawa naghatag og problema, ang Dios naghatag po og solusyon. Mao kana makaigsuonan nga ang Dios niya sa taliwala sa panahon sa mga pandemics. Ang sitwasyon makaigsuonan nga naman nakita nato kani nga murag na may ginatawag tag-ubuar. Of course makaigsuonan makigalaan, we need to understand nga sa panahon nga ang kalibutan nahulog sa pagpakasala sa Satanas na imong madinaogon sa pagtindal kay Adan ug Eva ug si Jesus Christ nag-anis kalibutan nga namatay ngadto sa cross na ginatawag makaigsuonan great controversy. What is the meaning of the great controversy? The great controversy kay duwa ka dagkong gahom makaigsuonan sila nga duwa nagtag-ubuar ang yawa ganahan ang mga tawo magkuyog niya ang Dios pod ganahan nga ang tawo magkuyog pod niya. Wala pa gani mahuman ang great controversy makaigsuonan gi-announce na kung kinsay nagdaog kag ang pag-announce makaigsuonan gisulti sa balaan nga kasulatan nga ang magadaog sa katapusan nga panahon tingali dili pud sila kayo daghan kumparar katong mga tawo nagkuyog sa yawa apan ang Dios makaigsuonan ang Biblia naghatag nag-anunsyo nga magadaog sa katapusan sa the great controversy nga wala pa humahuman ron medyo perdigana wa pa gani mahuman ang ginatawag away gi-anunsyo na kinsay nagdaog gi-anunsyo sang Dios makaigsuonan sa katapusan mapildi ang yawa ug ang Dios makaigsuonan mahimong victorious. Ang pangutana, sa tadapit sa great controversy sa side sang Dios o sa side makaigsuonan sa yawa? Ang problema nato makaigsuonan ingon ani ako nosbon para klaro jud sa aton pangunahuna. Wala pa man nag-start ang great controversy makaigsuonan. I am talking about planet Earth dito sa chapter 3 of Genesis. Kaya magahuman ka na makaigsuonan I am talking the planet Earth sa Revelation 20. Ang problema nato nga mga tao makaigsuonan, bisan kita nakasabot na jud nga si Satanas mapildis katapusan nga mga panahon. Pero ang Biblia makaigsuonan nagsulti nga majority sa mga tao basi magkuyog pud ka diha magkuyog pud ko dito makaigsuonan magkuyog sa yawa. Bisan ang Biblia makaigsuonan nagsulti na daan nga ang Dios mahimo madinaogon sa katapusan nga mga adlaw pero ang mga tao ganahan jud magkuyog sa yawa. Mga kaigsuonan karong gabi dapat nato pilion ang Dios. Unsa may mandabo sa kalibutan makaigsuonan ma-contaminate man tawag coronavirus COVID-19 dahil ngaling uban makaigsuonan nga matay sa COVID-19 ato piliyon makaigsuonan ang ato Ginoo kay bisan pa makaigsuonan wala pa mahuman ang great controversy gi-anunsyo na daan kung kinsay daog si Ginoong Hesus makaigsuonan mao ang namatay sa krus ngano man kita ganahan jud magkadto sa yawa. Si Ginoong Hesus makaigsuonan gi-anunsyo daan nga mao ang madadaog ngano man ganahan jud ta mangadto sa pildi nga mao ang yawa. Ikaw makaigsuon magpili, ako'y magpili. Apan kung plano sa Dios makaigsuon sa tabang sa Dios, piliyon nimo og nako nga kita magapabilin sa paglaom sa pagulat sa kaduhang pagbalik sa Ginoo nga mameritudo sa pagpangalaga. Sunod na pangutana makaigsuonan, does the Bible talk about pestilences? Naba sa Biblia kani ginatawag pestilences makaigsuonan. Bago ko mangadto diha, naay 3 different ways pestilences used in the scripture. Quickly, I will explain this to you. 3 different ways pestilences used in the scripture. Bago nato tunan makaigsuonan kung napaka sa Biblia ang ginatawag pestilences, ako sa kamutagaan og tulo ka pamaagi nga mga pestilences gigamit sa balaan nga kasulatan. Number 1, pestilences is disease that occurs because we are in the world of sin. Ang pestilences makaigsuonan usa ka mga sakit nga naa na diha makaigsuonan kay atong kalibutan nahulog sa pagpakasala. Kinsa may example kani nga makita nato ang pinaka the best example makaigsuonan nga ang ginatawag pestilences naa diha sa kalibutan kay kalibutan nahulog sa pagpakasala. Ang usa ka maayong example mao si Job. Si Job is a good man. Walay question sila kinabuhi matarong. Apang kay kalibutan nato nahulog sa pagpakasala,
Bisan si Job matarong makaigsuunan, nagsulod sa iya ginatawag sakit. Job chapter 2 verse 7 it says, "So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with painful boils from the sole of his foot to the crown of his head." Si Job makaigsuunan, matarong nga tao, apang kay ang kalibutan naton nahulog sa pagpakasala, kag ato ganyan natun-an nga ang ginatawag mga kasakit gikan kay Satanas. Si Satanas makaigsuunan naghatag og kasakit diya kay Job or pestilences. So ang lesson nga makuha nato makaigsuunan. Sa una, the first different ways pestilences used in the scripture is disease that occurs because we are in the world of sin. So ang lesson nga itong makuha, makaigsuunan, ayaw dito pangunahuna nga kita matinumanon diya sa Ginoo, dili na ta maapektuhan sa ginatawag ng mga balatian. Ang mga tao nga mga buotan makaigsuunan, still they can be affected with cancer. Ang mga tao nga buotan makaigsuunan, still they can be affected by illnesses. Ang mga tao nga buotan makaigsuunan, still they could be affected by coronavirus or COVID-19. Good people are still vulnerable of sufferings. Job suffered much, even he is a righteous man. Why? Because we are in the world of sin. Inaot makaigsuunan klaro nato. Ayaw pangunahuna kay naghatag ta og tithes og offering, di na ta magkasakit makaigsuunan. Nahulog ang kalibutan sa pagpakasala. Kag kita makaigsuunan nga mga matarong mapiktuhan bisan pa sa atong kapanahonan ron. Number 2, mga kaigsuunan nga paggamit sa Biblia nitungod sa pestilences. Number 2 is pestilences are the judgment of God upon the wicked. Ang mga pestilences, paghukom sa Dios diha sa mga tao nga mga dautan. Sa Old Testament makaigsuunan, ang Dios nagamit sang pestilences aron nga giyahan ang mga tao sa paghinulsol. Asa man nato na makita nga example makaigsuunan nga gigamit sa Dios ang pestilences para ang tao maginulsol, gigamit sa Dios ang pestilences sa paghukom sa mga tao. Kana makaigsuunan makita nato sa panahon nga ang mga tao sa panahon sa ginatawag Egypt experience sang mga Israelites. Nga ang Ginoo makaigsuunan nagpadala sa mga pestilences sa paghatag warnings sa mga Egyptians aron sila magtugot nga ang mga Israelites o mga Israelanon makaigsuunan magawas ngadto sa Egypt. Ato lang hunahunahon makaigsuunan. Lahi magud ni ang ginatawag makaigsuunan nga ang yawa naghatag og mga kasakit sang ganing number 2 pestilences are the judgment of God upon the wicked. Ang yawa makaigsuunan gigikanan sa tanan nga mga sufferings apang ang Dios makaigsuunan kung maghatag siya og ginatawag kasakit or pestilence sa usa ka tawo, wala niya kana gihatag makaigsuunan aron ang tawo magantos, siya nagtugot ana mga hinugma nga makaigsuunan aron ang tawo makaigsuunan magawas siya pagka makasala. In other words, kung ang tao magtuo sa gisulti sa Dios, wala diyoy mga kasakit nga magabot siyang kinabuhi. That's the second makaigsuunan nga paggamit sa Dios o sa Biblia sang pestilences. God is active to give us warnings for us to go back to Him. Love speaks gently, but it also speaks in thunderous tones at times to get our attention. His purpose is to lead us back to Him. Ang Dios makaigsuunan nagsulti kanato sang humok na tingog aron kita magbalik diya kaniya. But sometimes makaigsuunan naginhanglan po sa inatog thunderous tones para tones aron kita makaigsuunan makuha niya ang atong mga atensyon. Number 3, God withdraws His protective power. Unsahon diya sa Biblia ikatulo makaigsuunan unsa paggamit sa Biblia sa ginatawag pestilences. Ang pestilences makaigsuunan natabo sa panahon nga ang Dios nagkuha sang iyang pagprotektar nga gahom. Ato kay na makita nga istorya makaigsuunan mga kaygalaan diya sa panahon sa mga Israelites from Egypt ngadto padulong dito sa Canaan nga sila nahimong salawayon tubangan sa Ginoo kay nagsige mas lapasaway diya sa Ginoo makaigsuunan. Ang Dios nag-withdraw sang iyang ginatawag protective power ug ang mga Israelites nangamatay nga sa mga venom sa mga poisonous snakes dito sa wilderness. And that's number 3 nga ang Dios o ang Biblia makaigsuunan nagamit sa ginatawag pestilences. Are pestilences part of the natural disasters which are included in the signs of Christ's second coming? Ang sunod na pangutana makaigsuunan, ang kani mga pestilences, kani baka makaigsuunan,
part sa natural disasters which are included in the signs of Christ's second coming. Nabaka na sa Biblia nga kaning mga timaan sa kaduwang pagbalik ni Ginoong Hesus. Bago ko mga to diha makaigsuonan, makaigalaan. Bago na tubagon nga kanibang mga pestilences, part of the natural disasters which are included in the signs of Christ's second coming. Kaning mga pestilences or ato na lang gid klarohon kaning COVID-19 kaha na po ni sa mga natural disasters nga masulod diha sa mga signs timaan sa kaduhang pagbalik sa Ginoo. Bago ta diha magkadto makaigsuonan, naay duha ka mga extremes nga pagsabot sa natawag pestilences. Kani magabot ang COVID-19, kaning coronavirus nga nag-abot makaigsuonan, naay duha ka klase sa understanding sa mga tao. Asa tadapit kining duha ka klase sa mga tao, duha ka mga extremes nga pagsabot sa ginatawag coronavirus, duha ka extreme nga pagsabot makaigsuonan sa ginatawag pestilences. Number one is fanaticism. Fanaticism, unsa kinsa man nga tao ang fanaticism, unsa man ang pagsabot nila sa mga fanaticism sa ginatawag nga pestilences, sa ginatawag coronavirus. Ang pagsabot sa fanaticism sa coronavirus or pestilences, extreme understanding that the virus is a sign that Christ will come next week, next month, or next year. They are making time set for the coming of Christ, which is not biblical. Mao ni ang pagsabot makaigsuonan sang fanaticism. Kaning fanaticism, pagkakita nila sa coronavirus, dili day makita. Pagkadungog nila sa coronavirus, ang mga coronavirus makaigsuonan niya na sa tibuok nga kalibutan. Pagkadungog nila makaigsuonan, ila dayon gisulti o giwali nga ang Ginoo magkarina sa sunod semana, sunod nga bulan o sunod nga tuig, ang iban maghimo og mga pizza which is not biblical. This is the first understanding of pestilences, which is the first extreme. Ang first extreme makaigsuonan, naghimo sila pizza nga Ginoo magbalik na. Pero usahay kita pod nga mga tao sa Dios. Usahay baya kita pod naghimo pod sa atoa pod nga murag pari-parihan nila. So ang una makaigsuon fanaticism, they are talking about pestilences or COVID-19. So ato tingali gamay ra pod i-change ato topic. Pero usahay mahimo matang nga mga fanatics. Why? Usay pari-parihan punta nila. Why? On the other side, makaigsuonan, murag nagpari-parihan mata kaning mga panatiko nga murag nakakita ganita o nakadungog ganita makaigsuonan. Grabe din atong mga pagbati nga murag usay mag-ingon ta nga ang Ginoo mag-anhin na nga wala gani ang Biblia magsulti kung kanusa. Of course, the Bible says we need to see signs first, and that is the sign of the second coming of Jesus Christ, the nearness of the second coming of Jesus Christ. Ako no subon makaigsuon usay pamibutas mga fanatics, but I want to bring with you on the other side. Kay bangod sa atuang mga pagkasilos, pagkadungog pud natong ID system na gunaw na pud ta og ang ID system is 666. Pagkadungog pud nato makaigsuonan og vaccine, ang atong pagkonklusyon nga vaccine 666. Nga kung natay ID, natay 666. Kung natay vaccine, napud tay 666. Pagkadungog na to sa vaccine makaigsuonan na microchip nga gamiton aron ikaw ma-determine kung asa ka nagpuyo. Kung sugin lang tamo makaigsuonan, i-try ninyo Google ako ngalan kag inyo masabtan kung asa ko nagpuyo. But the most extreme usay makaigsuonan sa understanding pod sa 666 nga ang mga tao sa katapusan nga panahon manggukod sila og ang tao magtatak sa 666 silang agtag og sa ilang mga kamot. Mga kaigsuonan, usay extreme puntas pagsabot sa natawag 666. Patingali, ganahan ko nga aton lang yun sayo nun ang ginatawag nga 666. Ang 666 makaigsuonan is a doctrine o sa kapagtulunan. Meaning to say, makaigsuonan, kung na may mga tao nga magpursa nako, kagbutangan kog 666 sa agtag, kagbutangan kog 666 sa kamot, o putdo nilang lawas nako butangan og 666, kung ang akong lawas na puno sang 666, literal nga tatak makaigsuonan, pero kung kasing-kasing diha sa Ginoo makaigsuonan, kanang mga tatak sa akong lawas nga mga 666 nga literal, wa nay pulos. Kaning sa sulod nako, mao ang naidako nga pulos. Kung sige Hesus niya sa akong kasing-kasing. Just an example, makaigsuon usay kita mahimo po the extremes sa atong understanding. Number 2 extremes sa understanding about pestilence. Virus as natural phenomenon. Unsay bot pasabot ani, virus is natural phenomenon. It is just natural. It will not relate to the signs of Christ's return. Virus as natural phenomenon, it is not
it is just natural, it will not relate to the signs of Christ's return. Kaning isa ka extreme makaisunan, medyo layo po ni. Ang usa ka extreme, medyo grabe na po gazilos, naghimo ng mga pizza sa ikaduhang pagbalik ng Ginoong Hesus. Kaning po isa makaisunan, virus as natural phenomenon. In other words, dili jud ni makahatag og pagbati nga kung naay virus makaisunan, magunahuna siya nga si Ginoong Hesus moanhin na. Dili po ni maayo makaisunan. Nga naman, unsay man lesson makuha nato ani nga pag-abot sa COVID-19, di jud ta makapamalandong nga mga tanda, usa kani sa mga tanda sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Kay naanad na ta makaigsuonan sa COVID-19, wala na epekto sa aton ang pagsabot sa ginatawag palaboton. Dili na kita makameditate sa ikaduhang nga pagbalik sa atong Ginoo. Meaning, we remain in backsliding. Sige na natag backslide, di na ta magsimba og Sabado, di na ta magbantay og papahulay, kay una-una nato mao ra gihapon. Mao nga COVID-19, the same is true with some other viruses. It has no meaning about the second coming of Christ. Mga kaigsuonan, delikado pod ang ato kani nga relasyon sa Dios, kumo kani ang aton pagsabot. But I want to give you some conclusion of this. Unsa jud sakto mga kaigsuonan? Sakto makaigsuonan nga pagsabot sa ginatawag nga coronavirus makaigsuonan. Ang sakto ani nga pagsabot is kung ato kanina dunggan, ato jud pamalandungan nga ang Dios duol na magbalik sa kalibutan. Pero walay pizza kita nga butangan o di kita makabutang og pizza makaigsuonan. Kag ikaduha makaigsuonan, ayaw ta pangunahuna nga ang coronavirus or COVID-19 walay pulos nga di ta ka pamalandong nga ang Ginoo nato magbalik na. So this is the two extremes understanding of these pestilences nga dili pwede naton makaisunan i-adapt. So are pestilences part of natural disasters which are included in the signs of the second coming of Christ? Kani bang mga pestilences or COVID-19 makaisunan na dala diha sa ginatawag nga hadul ang pagbalik sa signs of the second coming of Christ? The answer makaisunan is yes. Meaning to say, COVID-19 makaisunan usa sa mga timaan sa duol nga pagbalik ni Ginoong Hesus. In Matthew chapter 24 verses 7 and 8 it says, "For nation will rise against nation, in kingdoms against kingdom, and there will be famines, pestilences." I highlighted the word pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. Meaning to say, makaigsuonan, pestilences, pandemics, COVID-19, na diha makaigsuonan makita sa Matthew 24, 7 and 8. Ako Osborn makaigsuonan ang pagbasa niini, "For nations will rise against nation, in kingdoms against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places, and these are the beginning of sorrows." Ang pestilences, ang pandemics makaigsuonan, ang COVID-19 na diha sa mga ilhanan sa duol nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Very clear, pestilences are part of the signs of Christ's second coming. Coronavirus is one of those signs, or COVID-19. Usahay, ako balikon mo ginagmay ra kay sige na tagkadungog ani. Ang Biblia nagsulti na ay mga kagutom sa hadul pagbalik sa Ginoo. Pero sa mga tao di magtuo kay daghan man mga tao nga tambok. Of course, makaigsunan daghan sa mga tao nga tambok kay daghan silang pagkaon. But on the other reality, on the other side of the reality makaigsuonan, dinhi daghang mga tambok ng mga tao daghang pagkaon. Pero sa other side sa reality makaigsuonan, according sa research from Mark Finley, nga nay 13% of the world population ginagutom makaigsuonan og 20,000 nga matay makaigsuonan nga walay sakto nga pagkaon og 7.5 million makaigsuonan ang nangamatay sa kada tuig kay sila makaigsuonan walay pagkaon. Earthquakes, balik tagamay makaigsuonan. 2004, Sumatra, Andaman, in Indonesia. 2004, ang earthquakes nakapatay 225,000. In Sichuan, China, 2008, na nangamatay makaigsuonan nga 70,000. And 2010, mo kaning makaigsuon panahon nga ako ginigi research pod in Haiti, na 220,000 nangamatay sa ginatawag earthquakes. In 2011, sa Japan makaigsuonan na 20,000 ka mga tawo nga nangamatay. Kani tanang gisulti sa balaan nga kasulatan. How about pestilences? Epidemics that impact entire countries. Ang COVID-19 makaigsuonan tibuok kalibutan.
na ay mga sakit makaigsuonan bisan pa sa atong mga pananom nga kani makaigsuonan makapatay sa atong mga pananom. Na ay mga chemicals makaigsuonan nga we don't know asa naggikan apang makapatay sa aton mga environment. Na ay harmful substances nga makita nato sa mga tubig o aton makaigsuonan ma-experiencehan pod sa hangin nga kung aton kani imnon makaigsuonan aton kani suyupon sa atong ilong kani makapatay po sa tao. Pestilences is real makaigsuonan. And the reality of pestilences have taken millions of lives. Recently, COVID-19 killed almost 4 million people all throughout the world. Na ginatawag mad cow disease, na ginatawag bird flu makaigsuonan, na ginatawag HIV or AIDS, na ginatawag Lyme disease, na ginatawag Marburg virus, na ginatawag makaigsuonan Nile virus, na Ebola makaigsuonan, na coronaviruses, na SARS makaigsuonan, kag karon makaigsuonan COVID-19. What I want to emphasize is pestilences is real. Kag ingon sa Biblia usa sa mga timaan sa duol nga pagbalik ni Ginoong Hesus. But our problem is this. The book nga gisulat ni Mark Finley nagsulti makaigsuonan, before science can find solution or a vaccine for one, kung ang science nakakita og solusyon sa vaccine sa usa, another appears. Kung makakita ng tao makaigsuonan ng scientist nga sang vaccine aron makapahunong sa usa ka virus, na napoy virus makaigsuonan nga magagawas. And that is pestilences. Mao ka na makaigsuonan ang timaan sa duol ng pagbalik ni Ginoong Hesus. Once again, the Bible says in Matthew 24:7-8, for nations will rise against nation, and kingdoms against kingdom, and there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are beginning of sorrows, signs of the nearness of Christ's return. Reflection or lesson makaigsuonan. Brothers and sisters, because of this coronavirus, we are nearing home. The coming King is at the door, the song says. Jesus says that before His second coming, you will see signs. Signs are authentic to conclude that Jesus is coming very soon. What we need to do is to prepare ourselves. COVID-19 makaigsuonan, timaan si kaduwa nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Siya magabalik makaigsuonan very soon. Ang aton himuon, ato preparahar mga igsuon ang iyang ikaduwa nga pagbalik. Hope makes difference. Niining kalibutan nato nga daghan mga kasakit makaigsuonan nang inahangan jud ta sa ginatawag paglaom. Mga igsuon, akon usbon, ang kalibutan nahulog sa pagpakasala, naay mga kasakit sa kalibutan, naay mga pestilences, naay coronavirus makaigsuonan, daghan sa mga tao sa kalibutan nag-suicide, wala na sila'y paglaom. Unsay mahatag nimo og nako sa ginatawag paglaom? Why hope important? Una, makaigsuonan. Many of our church members went out from church because they lost hope. Daghan sa atuang makaigsuonan nga nawala sa simbahan, nag-backslide makaigsuonan, nawala na sila og paglaom. What they have seen in their journey to heaven are all the dark sides. Ang ilang nakita makaigsuonan kanang mahiubos sila igsuon. Nay panahon tingali wala sila kaunon. Mao ra ginamakita nila sa ilang pagpadayon sa pagpangalagad nga samtang sila nagahulat, nagapadulong ngadto sa bagong langit o bagong yuta. Nawalaan sila makaigsuonan no paglaom. Many who are brilliant leaders and faithful church members before died in apostasy. Mga maayo nga mga leader sa simbahan, mga matutom nga mga membro sa simbahan, kaniadto makaigsuonan, apang nangamatay sila nga naglapas diha sa pagpangalagad. Kay ngano, nawalaan sila sa paglaom. They were all tired in embracing the future eternity. Gikapoy sila sa pagkadungog, gikapoy sila sa pagwali, nga diha sa unhan makaigsuonan na ginatawag eternidad. They simply lost their hope. Mga igsuon, kung mawala ang imo paglaom, mawala akong paglaom makaigsuonan, dili jud ta makalahutay. Paul says in Romans chapter 15 verse 4, things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope.
Si Pablo nagsulti sa Roma 15:4 makaigsuonan, nga gisulti na daan ang butang dito sa unahan aron kita makakaton. Aron ikaw magapabilin sa paglaom, ako'y magapabilin sa paglaom. Romans chapter 15 verse 13, it says, "Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit." Mga kaigsuunan, si Pablo nagsulti nga hinaot ikaw o ako samtang ato nakita ang kalibutan nga daghan og mga kasakit na ay mga kamatay makaisunan mga balatian sa kalibutan, unta magapabilin ka sa paglaom hangtod si kaduhang pagbalik sa atong Ginoo. And the last part is how to remain in hope. Paano ikaw ug ako magapabilin sa paglaom, mga hinigugma nga makaigsuonan? Nia ang ako last word or last words nga gusto nako ni hatag kaniyo makaigsuonan. Paano ikaw magapabilin sa paglaom? Paano ako magapabilin sa paglaom? Tingal makaigsuonan ako usbon unsa maning gahom sa natawag paglaom. Ang paglaom makaigsuonan taliwala sa makasakit, nagtutok ta diha sa unhan. Unsa kun manimo ug saon nako magapabilin sa paglaom? Number 1 makaigsuonan, aton jud gakson si Ginoong Hesus matag adlaw sa atong kinabuhi. Ato gakson si Ginoong Hesus. Cling to Jesus Christ. Kag kanunay makaigsuonan sa atong kinabuhi, sa atong pagkinabuhi Kristohanon, kinahanglan ato pamalandungan makaigsuonan, ato tutukan sa matag adlaw nga tanan aron dili kita mawala sa paglaom ang kamatayon ni Ginoong Hesus ngadto sa krus. Baga maning Biblia makaigsuonan, pero ang makahikap sa imong kasing-kasing o makahikap sa akong kasing-kasing nga makalahutay ka o makalahutay ko kung ako nasabtan nga si Ginoong Hesus namatay alang sa diya sa krus, alang sa akong kaluwasan. Ato pamalandungan makaigsuonan ang the plan of salvation. Ang kalibutan nahulog sa pagpakasala, apang the triune God nagplano kuno sahon niya pagluwas sa mga tao. Usahay kita mawala ng paglaom kay makasasala ko, apang makaigsuonan ato jud tutukan ang Biblia nga nagsulti bisan pa unsa kadako ang imong sala, unsa kadako ako nga sala, basta ikaw maginulsol sa imong sala, ako maginulsol sa akong nga sala, pasayloon ko sa Ginoo makaigsuonan magapabilin tas paglaom. If we are in Him, we are always in that blessed hope. Basta dili ta magpalayo sa kay Ginoong Hesus, may paglaom jud ta. Kay si Ginoong Hesus man makaigsuonan ang gigikanan sa paglaom. With Him by faith, we can clearly see the bright eternity. What I want to emphasize makaigsuonan, taliwala sa kangit-ngit, daghan nga mga sakit, daghan kamatay makaigsuonan, apang ko si Ginoong Hesus niya sa akong kasing-kasing, si Ginoong Hesus niya sa akong kasing-kasing, makita na ko makaigsuonan kahayag sa ginatawag eternidad. Hinaot si Ginoong Hesus, magapabilin si imong kasing-kasing aron ikaw magapabilin sa paglaom. Hinaot si Ginoong Hesus magapabilin sa akong kasing-kasing makaigsuonan aron ako magapabilin sa paglaom. Ug ikaw ug ako makaigsuonan magapadayon sa paglaom sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang COVID-19 o sa katimaan nga si Ginoong Hesus muanhi na pag-usab. Magampo ta. Amahan og Dios namo nga balaan. Ginoong Dios, ihatag kanamo ang pagpamalandong sa imong haduol nga pagbalik kay niya na makita namo o Dios ang mga timaan bisan pa ang COVID-19. Hinaot o Dios, tanan kami naminaw sa mensahe ron, makapamalandong nga magpadayon kami sa paglaom, magako sa eternidad, kahayag sa unahan nga si Ginoong Hesus magaluwas kanamo, magabutang kanamo sa bagong langit o bagong duta nga wala nay kasakit. Daghang salamat Amahan, ikaw nagtubag sa pagampo, amo kinigitugyan sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. We are delighted by the message tonight. As we wait for Christ's return, may our faith will never fade. See you again tomorrow night with our topic, Overcoming Fear, Worry, and Anxiety. See you tomorrow night. God bless us all.